Ngayon mga paps, pag-uusapan naman natin ay gulong. Naka-receive tayo ng several question na related sa gulong at yun sa mga new car owner dyan or new driver or magkakaroon pa lang ng kotse. Ito baka makatulong sa inyo itong mga question na to para kung sakali mang nag-iisip kayo na after ninyong mabili yung sasakyan, papalitan ninyo yung gulong. So siguro dito sa mga question na to makakakuha kayo ng kahit konting idea kung ano ba yung mangyayari kung sakaling magpapalit kayo ng gulong or meron kayong babaguhin, magbabago kayo ng brand. So yun, ito. Ito yung unang question na na-receive ko, no? Na related sa gulong. At 175/70 R14. At ano daw ba yung magandang size ng gulong para maging comfort yung ride? Okay, ganito yan mga paps, no? Yung 175 dyan sa ating gulong, ito yung lapad. Okay, yung buka ng gulong. Then, yung ating 70, yan yung height. Okay? So, yung buka, yung unang number, then yung height, yan naman yung pangalawang number. Then yung R14, R15, yan naman yung size nung rim kung saan siya pwedeng ilagay. Okay, so kung sakaling gusto nyong i-improve yung comfort, so pwede nyong dagdagan yung pangalawang number o yung 70. Pwede nyong gawin siyang 75 or 80 kung meron. Pero ito lang yung reminders ko dyan, ano? Kasi syempre, pag dinagdagan ninyo yung height niyan, pwedeng sumayad yan sa inner fender. Kaya careful din sa pagdadagdag, no? Siguraduhin ninyo o mag-research muna kayo kung hindi ba talaga siya sasayad. Kasi halimbawa, from 70, ginawa mo mga 75 yan, mga possible, mga 1 to 2 inch siguro yung itataas ng gulong ninyo. Ang tanong dyan, pag nag-full turn ba kayo, hindi ba siya sasayad? Or halimbawa, kung loaded kayo sa likod, hindi ba siya sasayad? Or halimbawa, nasa highway, syempre nagkakaroon ng konting downforce yung sasakyan natin, matulin yung sasakyan natin, pag dumadaan ba siya doon sa mga bumps, hindi ba siya sasayad? Kasi yan yung mga dapat nating i-consider. Pero normally sa mga kotse, pag mga 1 to 2 inch lang naman yung itataas ng pinakagulong, hindi naman sumasayad. Okay, parang kung sabihin natin merong mas mataas pa ng konti. Pero pag na-loaded, yun, pwedeng sumayad, ano. Pero yun nga, kung gusto nyong i-improve yung comfort, pwede nyong taasan yung gulong. O sabihin na natin pataasin ninyo yung pagkagoma niya. Okay? Then yun, pangalawang question natin is, kung magpapalit ng mas malapad na gulong, mahihirapan ba ako sa manubela? Okay, yun yung pinaka-question niya. No? Kumbaga, kung ang tanong niya sa atin is kung titigas ba yung manubela niya kung sakali mang magpapalapad siya ng gulong. Hindi nyo masyadong mararamdaman yung pagkatigas niya except sobrang lapad na talaga, no? Pero ang idea kasi dyan, pwedeng ma-stress out din yung mga component ninyo na related sa pagliko. Kasi syempre, pag mas malapad na yung gulong, mas malaki na yung kanyang rolling resistance. So pag iniikot ninyo yung gulong, may konting tigas, yes. Although minimal lang naman siguro yan, except talagang oversize yan. Pero may certain issue rin yan dun sa mga natin, sa mga steering natin, yung mga component natin yan. Kasi halimbawa sa mga modern car ngayon, yung iba dyan electronic na. So may stress din yan dun sa motor. So yun yung natin. Pero minimal lang naman, wala namang problema yan. Pero kung ma-oversize ninyo, posible magka-problema kayo or mas mabilis masira yung mga component ninyo na related sa pagliko. Yan. So careful lang din lagi, no, sa pag-upgrade. Kanina yung question sa atin is comfort, no. Ngayon naman dun sa mga component kung mas matigas ba at kung ano ba yung masisira. So dahan-dahan lang sa pag-upgrade. Mag-research, tignan ninyo, pwede kayong magtanong minsan, ano ba yung experience, okay ba yung experience, at kung nakita nyo naman na mas beneficial sa inyo, di okay, good. Kasi ako personally, I prefer the comfort. So once na nagpapalit na ako ng gulong, after kung maubos yung stock,
I preferred na medyo tumaas talaga ng konti yung height ng gulong ko. Then mas gusto ko rin yung medyo pinapataba ko ng konti para maproteksyonan naman yung mugs. So ganun yung sa akin. Pero I do some research din naman, ina-assure ko na hindi sasayad, hindi rin magkakaproblema yung mga component ko kung bago ko mag-upgrade. Okay? Then yun, isang question pa natin. Third question is, okay bang magkabit ng TPMS? Ito yung yung tire monitoring na nilalagay sa pito. Okay. Para sa akin kung yan yung nilalagay do sa mismong pito, yung iniikot, medyo may doubt ako ng konti. Kasi ang nangyayari is ang pipigil para hindi sumingaw yung hangin is yung mismong valve ng TPMS. At may mga senaryo na lumuluwag. So ang ending is lalong nawawala ng hangin. So yun yung medyo sa akin medyo hindi ko trip. Kung sakali magpapa-TPMS man kayo, yun nga lang kasi medyo hassle din eh. Kung yung naman, yung sa pito mismo, yun nga lang, papabuksan nyo pa yung gulong ninyo, papalagay nyo pa siya, and may mga tendency na pag halimbawa naplatan kayo, nagpapavulcanize kayo, baka masabit nung nagpapalit ng gulong. So medyo hassle. Para sa akin hindi ko na masyadong guaranteed na maglagay pa kayo niyan. Kesa maglagay kayo niyan, bumili na lang kayo ng pump ng gulong. Yun yung suggestion ko sa inyo. At aralin ninyo yung pakiramdam pag flat yung gulong ninyo. Maganda naman siya kung tutusin eh. Okay na okay talaga siya eh. Ang problema lang yung mga aftermarket, hindi ganun kaganda. Unlike talaga nung galing sa factory. So kung makakakuha kayo nung galing sa factory, okay yun. Goods talaga yun. Okay? Then yun. Ayun, last question natin na related sa ating gulong okay lang ba 35 yung tire pressure ko? Ayan, yan, yung mga tire pressure na yan, Ang best na tire pressure para sa inyong sasakyan ay yung makikita ninyo dyan sa may door ninyo. Yan yung tignan ninyo. Now, kung medyo hindi kayo comfort ng konti o sa tingin ninyo kulang or sobra, pwede kayo magbawas or magdagdag ng konti doon. Ganun naman yan eh. Halimbawa, nakalagay 32. So, sa tingin mo, parang sumasayaw-sayaw yung kotse. Di dagdagan mo, gawin mong 33. O, di ba? Ganun lang naman. Gawin mong 34. O, halimbawa naman, tingin mo naman, sobrang tigas, sobrang tagtag naman ito. E di magbawas kayo. Gawin yung 32, gawin yung 31 o 30. So, tignan ninyo kung saan comfort. Pero ito yung reminders ko lang dyan, wag naman sobra-sobra. Kasi pag sumobra yung tire pressure ninyo, ang tendency niyan, masyadong matagtag yung sasakyan ninyo. Aside dun sa ang unang mauupod dyan is yung gitna ng gulong pag tinignan nyo sa ilalim. Now, wag nyo rin naman nakukulangan sa tire pressure yan. Kasi pag kulang naman yan, ang unang ninipis naman dyan is yung kabilaang gilid. Aside dun sa pwede siya maging prone sa pagputok sa mga highway, pag masyadong kulang yung tire pressure. So, from the door, yung sticker ninyo, kung ano yung nakalagay dyan, add plus or minus, okay lang naman yun. Tingnan nyo na lang yung pinaka-komportable kayo. May mga sasakyan nga na pag loaded sila, ito yung dapat na tire pressure. Pag hindi naman loaded, okay lang na ito lang yung tire pressure. So, i-check nyo na lang, i-evaluate nyo na lang kung sa tingin niyo yung pinaka-okay na tire pressure para sa inyong sasakyan para at least wala kayong magiging problema. So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng mga idea na related sa gulong at kung may mga question pa kayo na baka kaya nating sagutin in a practical way, Hindi naman tayo expert pagdating sa gulong, pero sinishare ko sa inyo yung experience ko as a car owner na nagpalit na ng maraming beses ng gulong, nag-experiment na ng mga gulong at sinishare ko lang naman sa inyo yung natutunan ko rin on my own experience. So yun mga paps, sana meron kayo nakuha kahit konting idea with relate sa gulong. Salamat sa panonood at kung may question kayo, i-comment down below nyo na lang.